At ayan mga ka-crypto. Sa video po na ito ay magkakaroon po tayo ng technical analysis dito po sa weekly chart time frame ni XRP. At maliban po dyan ay pag-uusapan na rin po natin dito ang top 5 mistakes that lead to lost crypto access. Kaya napaka-importante po na malaman natin ang top 5 mistakes na ito. Kasi yung pag nalaman natin ang mga pagkakamaling ito, mas madali po para sa atin para maiwasan ito. Kasi kung pag nawalan po tayo ng access sa ating crypto assets, ay naku, malaking problema po yan. Isang napakalaking pagkakamali. Maaring yan na rin yung ating katapusan dito sa ating career dito sa mundo ng crypto kapag nangyari yan. Lalong-lalo na kung kasi dyan po kasi nakalagay lahat yung ating assets. Yan, kaya kung pag hindi na natin ma-access yan, parang wala na ring silbi yan. Ayan, kaya importante po na malaman natin ito. Yan, dito sa ating weekly chart kay XRP, yung madalas po natin na tinetechnical analysis ay yung daily chart time frame. Yung kanyang daily chart time frame dito. Ayan, halos araw-araw po tayo nagbibigay ng update dito at sinasamahan po natin ng mga balita. Ngayon, yung weekly chart po dito ay siguro paminsan-minsan lang po tayo mag-a-update dito kasi mabagal po ang galawan dito. Ang kada isang candlestick dito ay nabubuo sa isang linggo. Kaya napakabagal. Kaya bihira po tayo magkaroon ng technical analysis update dito sa weekly chart time frame ng XRP. Kaya ayan ang nilalaman ng video na ito. Kaya mas maigi siguro kung pag-unahin muna natin yung napag-usapan yung top 5 mistakes dito na kadalasang nauuwi sa pagkawala ng access sa ating mga crypto. Ayan. Sabihin na natin na matapos po tayong mag-ipon ng ating XRP, Bitcoin, Ethereum, o yung mga paborito nating crypto assets dyan ng ilang taon. Ayan. At lalong-lalo na nung lumilipad ang presyo sa market, bigla pong nawalan. Nawalan tayo ng access at hindi po natin mabuksan ang ating wallet. Ayan. Sobrang napakamalas po niyan. At kung nangyari po yan sa atin ay hindi po biro yan. Lalong-lalo na kung bilyong-bilyong dolyar na halaga ng crypto ang nasa ating wallet at maituturing na po itong lost forever. Ayan, wala na talaga. Dahil lamang sa yung kadalasan po na nagdudulot dyan ay maliliit na pagkakamali lamang sa security. Ayan, meron po tayong top 5 na mistakes dito, crypto mistakes na karaniwang nagre-resulta sa pagkawala ng ating access sa ating pinaghirapang assets. Kaya mula po sa pagtago ng seed phrase hanggang sa panganib ng pag-iwan ng pera sa mga exchanges, pag-usapan din natin ang bawat numerical at saka technical detail para masiguradong hindi po tayo magiging bahagi ng mga statistics or hindi po tayo mapapasama sa mga taong nawalan ng kanilang yaman. Ayan, kaya kung ayaw mong maging bato ang iyong crypto, kailangan mong malaman ito. Kaya handa ka na bang i-secure ang iyong financial future? Umpisahan po natin sa unang pagkakamali. Yan, mistake number 1. At yan po ay ang hindi pag-back up ng seed phrase. Ayan, not backing up your seed phrase. Sa mga hindi po nakakaalam, ang iyong seed phrase ay ito po yung 12 hanggang 24 words na yan, 12 hanggang 24 words. Ayan, na na-generate kung pag tayo ay nag-create ng ating wallet. Ayan. Tinatawag din po itong master key. Kapag nawala po ito,
nawala na po ang lahat. Ang pinaka-common na numerical mistake ng mga beginners o baguhan ay ang hindi po pagsusulat nito o ang tamang pagtatago nito sa digital form. Ayan. Ngayon, ang opinion ko po rito ay marami po talaga akong nakikita na ginagawa nila ay ini-screenshot lamang nila ang kanilang seed phrase. Yan, dahil tinatamad po sila na kunin ito ng maayos. At nilalagay lamang po nila ito sa notes app sa kanilang phone. Masasabi kong napakapanganib po nito or napakadelikado. Kasi kapag nahack po ang cloud account mo o kung saan mo nilagay ito sa online, yung mas masaklap ay kung nanakaw ang phone mo or nawala mo, tapos na ang laban. Kaya ang tamang fix po dito ay isulat ito sa papel at gumawa na rin ng 2 kopya na itatago mo sa magkahiwalay na physical locations. Isipin niyo po ito, 24 words na salita lamang yan. At ito po ang naghihiwalay sa atin sa ating milyong-milyong halaga. Kaya wag po tayong maging tamad sa bahaging ito. Ang analog na backup o mano-manong backup ay mas ligtas po kaysa sa anumang digital storage dito sa mundo ng crypto. Yan, dito na tayo sa mistake number 2. Forgetting your wallet password. Yan, nakalimutan mo ang password ng wallet mo. Marami pong wallets ang nangangailangan ng password bukod sa seed phrase. Ayan, sa madaling salita, may seed phrase, may password. Magkahiwalay po yan. At pareho po yung kanilang tungkulin dyan. Yung access. Ayan, sa crypto, walang forgot password. Yan po yung masama rito. Wala po tayong forgot password na pwede po nating i-click tapos masisend yung link sa ating email. Ang numerical data ay nagpapakita na marami po sa mga early adopters noong taong 2015 ang hindi na po mabuksan ang kanilang mga Bitcoin wallets ngayon dahil sa kanilang nakalimutan ang kanilang password. Kaya napakahalaga po na hindi natin dapat makakalimutan ang ating password. Kadalasan ang password po ay ginagamit para i-encrypt ang ating wallet file sa ating computer o phone. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay gumamit po tayo ng isang matibay na password manager at magkaroon po tayo ng encrypted backup sa ating wallet file. Kung kasalukuyan pong naka-lock out, may mga wallet recoveries specialist na gumagamit po ng permutation techniques para subukang hulaan ang ating password. Pero napakamahal po ng kanilang serbisyo at hindi po laging 100% successful. Kaya iwasan po natin ang sakit ng ulo. Isulat po ang ating password sa isang secure o ligtas na lugar kasama ang ating seed phrase. Wag po nating iasa ang ating yaman sa ating memorya lamang. Lalo na kung ang password mo ay ginawa mo pa noong nakaraang dekada. Kung natatandaan po ninyo yung lumang balita natin, yan, merong isang napakayaman na tao. Tiwalang-tiwala siya sa kanyang memorya. Minemorize niya yung kanyang master key o yung kanyang seed phrase. At talagang kabisado niya nung una. Pero tumatagal siya, tumatanda po siya, medyo hindi niya namamalayan na humihina pala yung kanyang memorya. Hanggang sa may nakalimutan siyang ibang mga words at hindi na po niyan matandaan. Kaya ang naging resulta, hindi na po niya ma-access yung kanyang wallet. At yung laman pa naman ng kanyang wallet ay naglalaman ng milyon-milyon. Kasi isa nga siyang milyonaryo. Pero yan, sayang. Kaya naghahanap daw siya ng taong makakatulong sa kanya, yan, na makarecover daw sa kanyang nakalimutan na seed phrase sa kanyang utak.
Ayan, naghahanap po yata siya ng mag-hypnotize sa kanya para maalala daw niya yung kanyang nakalimutang seed phrase. Pero ewan ko po, hindi ko po natutukan kung ano na yung naging result ng kanyang yung kanyang paghahanap sa solusyon pero sabi niya, handa raw po siyang magbayad ng malaking halaga kung sino po yung makakatulong sa kanya na maalala yung kanyang seed phrase sa kanyang utak o sa kanyang memorya. Kaya yan. Mistake number 3. Ayan, relying solely on an exchange. Ayan. Sobra ka bang nakaasa o tiwalang-tiwala ka ba sa iyong exchange? Tandaan po natin, not your keys, not your crypto. Pinaliwanag po natin yan sa nakalipas na video kung ano po ba ang ibig sabihin ng not your keys, not your crypto. Yan, kaya kung pag hindi pa ninyo napapanood yan, ay panoorin po ninyo para maintindihan nyo kung ano mga ba ang ibig sabihin nito. Ito po ay isang gintong aral. Ayan, golden knowledge ito pagdating sa crypto. Marami yung investor ang nag-iiwan ng kanilang assets sa mga centralized exchanges, katulad po ni Binance o Coinbase. Pero ang problema ay hindi mo po hawak dito ang private keys ng iyong pera. Kapag nawala ang access mo sa iyong account dahil sa nawalang 2FA device o expired na email, pahirapan ang pag-recover nito. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang pag-iwan ng malaking halaga sa exchange ay parang pag-iwan ng cash sa bulsa ng ibang tao. Kung ang holdings mo ay para sa long term, ilipat mo po ito sa isang self-custody wallet. Sa ganitong paraan, kahit magsara pa ang exchange o magkaroon po ng technical glitch sa kanilang sistema, ang pera mo ay ligtas sa loob ng blockchain na ikaw lang ang may control. Kaya siguraduhin lang ng iyong exchange credentials at saka 2FA backup codes ay nakatago rin ng hiwalay para sa emergency. Yan, dito na po tayo sa mistake number 4. Hardware wallet failure without a backup. Yan, walang backup. Yung mga sikat na hardware wallets natin ay Ledger, Treasure, yan, Trezor, Tangem, at marami pang iba. Pero tandaan po natin, sila ay mga physical devices pa rin. Pwede po silang masira, mabasa o mawala. Ang malalaking pagkakamali dito ay ang pag-aakalang ang mismong device ay backup. Yan, mismong device ang backup. Ang device po ay ginagamit lamang po ito para mag-sign. Yan, isang signing tool. Ang tunay na backup pa rin ay nananatiling ang seed phrase na nakasulat po sa setup nito. Kaya masasabi ko po rito ay nakakita po ako ng mga kaso kung saan nasira ang ledger ng isang user at dito lamang po niya nalaman na hindi pala niya naisulat ang kanyang seed phrase. Ayan. Sa puntong yan, halos imposible na makuha ang kanyang pera. Kaya isipin mo ang hardware wallet mo bilang isang susi at ang seed phrase mo bilang mold o hulmahan para makagawa ng bagong susi. Kapag nasira ang hardware wallet mo, bumili ka ng bago, i-input ang seed phrase at muli mong makikita ang iyong balance. Kaya wag pong ituring ang hardware wallet bilang storage solution. Ituring po ito bilang interface lamang. Kaya ang real world value ay nasa iyong 24 words seed phrase pa rin. Ayan, dito na po tayo sa panghuli or pang-lima na mistake. At yan po ay sending crypto to the wrong address or network. Ayan, pagpapadala sa maling address o network dahil sa pagkakamali. Ayan, ako rin mismo ay nakaranas niyan dahil sa pagmamadali. Ito ang isa sa pinakamasakit na pagkakamali dahil ang blockchain transactions ay irreversible. Ibig pong sabihin ay hindi na po pwedeng bawiin.
Kapag naipadala mo na, wala nang bawian. Ang pagpapadala po ng Bitcoin sa isang Ethereum address o ang paggamit ng maling network, sabihin natin ay ginamit mo ang BSC, yan, tapos ERC20 pala dapat, yan, pwedeng magresulta po yan sa permanenteng pagkawala ng iyong coins. Kaya masasabi ko po rito ay laging i-verify ang full wallet address. Wag lang ang unang 4 at huling 4 na characters. At heto, ang pinaka-importanting numerical rules. Mag-set muna ng small test amount. Maliit na halaga bilang testing. Kung maglilipat ka po, halimbawa, kung maglilipat ka po ng 1,000 na XRP, mag-send ka muna ng 10 na XRP or 1 XRP. Yung as much as possible is yung pinakamababa na pwede mong ma-send. At ito ay isang small test para makita mo kung papasok. Kaya mas mabuti nang magbayad ng 2 beses sa network fee kaysa mawala ang buong 1,000 XRP mo sa isang pagkakamali. Sa bilis po ng takbo ng mundo natin ngayon, madaling magkamali po sa copy-paste. Kaya maging maingat at lagi pong i-double check ang network compatibility bago pindutin ang send button. Kaya yan ang ating 5 mga mistakes na karaniwang nauuwi sa pagkawala ng ating access sa ating mga assets. Yan. Ngayon ay narito na po ang aking kabuuang opinion dito. Ayan. Isa lamang po ang dapat nating tandaan dito. Dito sa mundo ng crypto, tayo po, ang ating sarili, mismo ang ating bangko. Kasama ng kalayaan na hatid nito ay ang malaking responsibilidad para sa ating sariling security. Kaya ang 5 pagkakamali or 5 mistakes na ating pinag-usapan natin dito ay pwede pong maiwasan sa pamamagitan ng simpleng disiplina at pag-double check sa bawat numerical entry. Kaya wag po nating hayaan na ang ilang taon nating paghihintay sa bull market ay mauwi sa wala dahil lang sa isang nakalimutang password o nawalang papel. Kaya ngayon, simulan na natin na gawin na priority ang pag-audit ng ating security setup. I-check po natin ang ating backups, i-verify ang ating recovery phase, at siguraduhin natin na alam natin kung nasa ang ating mga master keys. Sapagkat ang ating yaman dito sa crypto ay para po sa mga taong maingat at mapagmatsyag. Ayan. Ngayon ay dito na po tayo sa technical analysis natin dito sa weekly chart time frame ni XRP. Ayan. Nakikita po natin na tuloy-tuloy po yung kanyang pagbagsak. Simula pa dito noong July 14, 2025 hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon is medyo nagko-consolidate po siya ngayon dito. Ayan. Ngayon is mag-plot po tayo ng trend lines. Meron po tayong isang ito po yung kanyang kasalukuyang trend resistance ngayon. Ayan. Harang po ito sa itaas. Ito po yung pumipigil sa kanyang pag-angat. Makikita natin na nagkaroon na po siya ng 3 beses na rejection dito. Una ay dito. Yan, nauntog siya dyan. At dyan po siya. Dyan po nagsimula ang ating trend resistance dito. Pangalawa ay dito. Ayan. Nangyari naman po yan noong September 29, 2025. Ayan. Pangatlo. Ayan. Ilang beses niya na itong pinatatamaan. Dito. Noong January 5, 2026. Nitong simula po ng buwan ng taong ito.
At ngayon, bumagsak po siya. At yan, ngayon ay nagsa-sideways po siya. Yung trend support naman natin ay dito. Yan, kunin natin dito. Yan. Ang ating trend support. Ayusin lang natin na mabuti. Ayan, palitan natin ng kulay red. Yung color coding natin dito is red is support, green is resistance. Ayan. Dito may rejection po tayo dito. Considered pa rin ito na rejection maski galing sa ilalim. Ayan. Tapos, yung sunod na rejection naman natin is dito. Yan, meron na rin dito. At yung pinaka-recent natin is ang dami. Ang dami ng mga rejection natin dito. Ayan. Kaya makikita natin na ang pattern natin dito is isang falling wedge pattern or descending wedge pattern. Isa po itong bullish na pattern. At kung nagkaroon po siya ng breakout dito sa upper portion, malaki po ang kanyang possible na iaangat. Pinakamataas po na maaari niyang balikan ay ang presyong 3.6485 dito. Kaya yan po yung pattern natin dito sa weekly chart. Sa mga signals, yung ating house rate indicator ay bearish na bearish. Ayan, bearish na bearish po. Sinasabi niyang malakas pa rin ang selling pressure or downtrend pa rin tayo. Yan. Ngayon ang tanging pumipigil pero ngayon nagagawa pong pigilan ng ating kasalukuyang major support dito ang pagbagsak ng presyo ni XRP. Yan, yung major support po natin dito na pumipigil sa kanyang pagbagsak ay ang 1.3218. Yung kasalukuyang resistance naman po natin, ayan, na pumipigil sa kanyang pag-angat ay nasa presyong 1.5670. Ayan. Ngayon, nitong mga nakalipas na mga linggo, mapapansin natin na naging matibay yung support natin. Kasama po rito yung trend support at yung horizontal support. Nagsama po sila kaya nagawa nilang pigilan yung mabilis na pagbagsak na XRP. At ngayon ay nagsa-sideways na lamang po siya ngayon. At sa tingin ko is magpapatuloy po ito sa kanyang pagsa-sideways. At meron po tayong isa pang basihan dito, isang indicator ng volume na kung tawagin ay QQE mode indicator. Yan, mapapansin po natin dito na ang ating QQE mode indicator ay kulay red. Ibig sabihin sang-ayon po siya na bearish po ang market ni XRP dito sa higher chart time frame, weekly chart time frame. Kaso, ang kagandahan po rito is mapapansin natin na lumiliit na yung mga sukat nito. Ibig sabihin, possible po na makakaranas ng recovery itong si XRP or maaari siyang tumalbog muna ng pansamantala. Ayan, kaya ang ibig sabihin yan, kung nakakakita po tayo ng ganito na QQE bar formation, ang ipinapahiwatig po nito is mataas ang chances na si XRP ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Ayan. Papatuloy po siya sa kanyang pag-akyat or
siya ay magpapatuloy sa kanyang pagko-consolidate dito. Yan po yung dalawang scenario natin dito base sa ating QQE mode indicator dito. Yan. Ngayon, nakasalalay pa rin ang major trend direction ng XRP sa kanyang magiging interaction or impact sa mga resistance at saka support natin dito. Ayan, kung nabasag po, kung sakaling nagpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at nabasag niya yung ating major support na nakaabang rito, ayan, syempre magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at mananatili po siyang maglalaro sa loob ng ating pattern dito. Ngayon, kung nakawala po siya rito, ito po yung gusto nating mangyari dito. Kapag nakawala po siya dito sa ating pattern na ito at nabasag niya yung mga resistance natin dito. Ayan. Kapag nabasag po niya ito po yung gusto nating mangyari kasi maaari po siyang lumipad mula dito. At syempre, provided na yung mga volume indicator natin dito ay nagpakita na rin ng bullish signal. Kailangan na yung hazard indicator natin ay mag-green, yung QQE bars natin ay ganun din. Kaya yan po ang ating technical analysis update dito sa weekly chart time frame ni XRP. Kaya medyo mabagal po yung galawan dito. Kaya ang relationship po nito sa ating daily chart time frame ay ito po yung basihan natin. Parang pinakabasihan po natin sa galaw ni XRP. Yan, kaya kung pag nakikita po natin dito sa daily chart time frame na nakakaranas ng pagbagsak, yan, wag po tayong mag-alala kasi dito sa ating weekly chart time frame ay nagpapakita po na may matibay po tayong support dito. Yan, ang 1.3218. Kaya para sa mga holders, yan, magandang accumulation na area po ito, 1.3218. Magandang bumili dito. Ayan. Sa mga traders, ayan, magandang mag-buy low and sell high dito sa pagitan ng resistance at saka support. Ayan, magandang bumili dito sa 1.3218 tapos mag-take profit malapit dito sa 1.5670. At pwede na rin mag-short, magbukas ng short dito sa 1.5670 tapos mag-sell dito sa 1.3218. Pero hindi ko mas recommended ko po yung short pa rin kasi yung ating signals is bearish po talaga. Yung overall signals natin sa ating mga indicators is bearish. Yan, kasi yung pag nag-long po tayo dito is baka matalo tayo kung magpapatuloy yung kanyang pagbagsak. Mas risky po ang mag-open ng short. Sabi nga nila, your trend is your friend. Ayan, makisabay ka sa agos ng trend. Huwag kang ko-kontra. Kaya kung pag downtrend or bearish yung trend, syempre, magbukas ka rin ng short. Short lang yung bubuksan mo. Kung pag bullish po yung trend, syempre, long lang yung bubuksan mo. Yan, kasi nakikisabay nga tayo sa agos ng trend. Kaya yan po ang ibig sabihin ng your trend is your friend. Kaya yan po ang ating technical update dito sa weekly chart time frame ni XRP. Mukhang consolidation lang po talaga. Mukhang patuloy po sa pagko-consolidate lang si XRP dito. Ayan. Mukhang sa mga paparating na linggo or baka aabot pa ng ilang buwan is
magsa-sideways lang itong si XRP dito sa ibabaw ng 1.3218 na support. Maliban na lang kung may mangyayaring napakasamang balita at nabasag ito, babagsak siya. Kaya, yan, halos lahat po ngayon is nakatutok na rin sa mga balita. Yan, kasi mukhang yan po yung isa sa mga nagpapagalaw ngayon sa crypto market. Yan, yung mga balita. Pero, based kung pagbabasihan po natin ay sa technical perspective, mataas ang chances na magko-consolidate po siya dito. Ayan po ang ating technical analysis update dito sa weekly chart time frame ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.